So habang papunta kami sa bahay ni nanay mga idol no, nakita ko talaga yung labis na saya sa kanya mukha dahil nakita niyang meron tayong dalang pasalubong sa kanya. So nanay, bakit ka mag-isa lang dito? Saan yung mga kamag-anak mo? So andito tayo ngayon sa isa sa tutulungan natin na si Nanay Lorna kasi mag-isa lang siya dito mga idol. May edad na po si Nanay, senior citizens na at wala siyang katuwang sa kanyang hanap buhay at talagang sariling sikap niya para po siya mabuhay. At kung nakita niyo yung bahay niya dyan mga idol, so ayan barong-barong lang at siya lang po yung gumawa dyan at babae po siya mga idol na talagang may edad na. So andito kami ngayon para po pasalubungan si Nanay ng konting pasalubong na para din kahit pa paano hindi na ito bibili nanay at napakalaking tulong rin po ito sa kanya kasi mag-isa lang siya dito at matagal na rin talaga niya itong mauubos. So sigurado ako matutuwa si nanay nito mga idol kapag ibigay natin ito sa kanya. So tara! So habang papunta kami sa bahay ni nanay mga idol no, nakita ko talaga yung labis na saya sa kanya mukha dahil nakita niyang meron tayong dalang pasalubong sa kanya. So magandang hapon mga idol at ito po si Nanay Lorna at nga mag-isa lang siya dito. So nanay, bakit ka mag-isa lang dito? Saan yung mga kamag-anak mo? So yun nga yung tanong ko kay nanay mga idol no, at nakakalungkot yung sagot niya kung bakit mag-isa na lang siya dito. Kasi daw nagkakaroon daw sila ng misunderstanding sa kanyang mga family. Kasi daw yung mga kamag-anak niya ay mga kaya daw sa buhay. At siya nga raw na talagang mahirap ay parang wala daw siyang kwenta o hindi daw siya pinapansin. Kaya pinili na lang daw niya na mamuhay mag-isa. So talaga nakakalungkot talaga yung pinagdaraanan ni nanay mga idol. Hala! So 76 na pala si Nanay Lorna mga idol no at yun nga matanda na matandang dalaga daw si nanay, wala daw pala siyang asawa no. So dito guys nagpaalam ako kay nanay kung pwede ko ba nga tignan yung loob ng kanyang bahay, kaya ito papasokin na natin yung bahay ni nanay. At pagpasok ko dito sa bahay ni nanay guys, sobrang nakita ko talaga ang hirap ng pinagdaanan niya dito. So, dito ganito yung sitwasyon mga idol. Ito yung bubungan niya, ayan. So 76 years old, gumawa ng ganitong bahay. Ayan. So grabe no, papasok tayo dito sa loob. So ito mga idol, ito yung bahay ni nanay. So ito yung idol, ito yung tulugan ni nanay. So yun kung nakikita niyo medyo madilim. So ayan, tulugan ni nanay dito. So ito yung kusina ni nanay dito mga idol. Ayan. So ito nga po yung kusina ni nanay mga idol no. Kung mapansin natin, dyan lang siya nagluluto sa lupa, dyan lang din daw siya naguhugas ng plato, at dito na rin daw siya nililigo mga idol. Ayan, kung mapansin natin mga idol, talagang sobrang hirap po talaga ng pamumuhay ni nanay dito mga idol sa kanyang ginawang barong-barong. So dito siya natutulog mga idol, napakadilim mga idol. Ayun, sigurado ako napakaraming lamok dito mga idol no. At ito lang yung kanyang bubong, puro pinagtagpi-tagpi ng mga plastic no, na malalaking plastic para hindi siya mabasa kapag umuulan. So mga idol, siya lang yung gumawa ng bahay na ito. So isang lula na 76 years old. Grabe, talaga nga sobrang nakakabilib. Nakakasurvive talaga siya, mag-isa lang siya, wala siyang katuwang sa buhay, wala siyang katuwang sa hanap buhay. Siya lang yung gumawa nitong tinitirhan niya. So ganito yung sitwasyon ni nanay mga idol. Ayan. So ito po yung grocery na ipinaabot natin kay nanay mga idol no, mga pangunahing pangangailangan sa kusina. So syempre may mga sabon, powder, barita, mga shampoo, Zonrox at kung ano pa mga idol, may bigas na rin, at saka binilihan na rin natin si nanay ng isang tray na itlog, at syempre may mga biskwit na rin siya mga idol, asukal, gatas, mga noodles, mga dilata mga idol, sardinas, corned beef, beef loaf, suka, toyo, at halos lahat ng mga pangangailangan sa kusina mga idol ay binilhan na po natin si nanay mga idol para kahit papano hindi na niya to bibilhin at medyo matagal-tagal na rin niya ito maubos mga idol kasi mag-isa lang siya dito sa kanyang bahay. Ayan. Maraming salamat sa inyo sa tumulong sa akin ha. Panginoon ay yan ang nakakaalam sa atin. Maraming salamat. So ayun mga idol no, sobrang nagpapasalamat po si nanay sa atin sa kunting tulong na naipaabot natin sa kanya. So sa lahat ng mga gusto po magpaabot ng tulong kay Nanay Lorna no, sa lahat ng mga gusto mag-sponsors para mapaayos natin tong kanyang bahay no, na magiging komportable man lang siya sa kanyang pagtulog, kasi mga idol ay yung kusina at saka kung saan siya nagsasaing ay sa lupa lang po. Ay sana po ay mapaayos natin itong bahay niya para magiging komportable man lang ang kanyang pagtira dito mga idol. So ayun mga idol no, sana patuloy niyo akong suportahan para marami pa po tayong matutulungan at marami pa po tayong mapapasaya. Maraming salamat po.